Hello 18! Welcome back to my channel. Alam natin na sa ngayon, ang daming mga media comments at mga negative reaction at mga bashing, bullying para sa ating SB19 mula sa mga fandom, mula sa mga fans sa kabila. Pero itong si Aya Hosier, hindi ko alam kung ito ba ay hango sa isang member ng girl group na si Aya. Ito nga ang kanyang pangalan, ang kanyang account name o alias name na Aya Hosier. Isa siyang fan o I'm not sure if it legit for Bloom or Beanie fans or whatever. Milagro humingi siya ng tawad at nag-sorry. Hindi ko sure kung anong klaseng negative ang kanyang binitawang salita against sa ating SB19 at 1Z Entertainment. Basahin natin ito. Hello, this is Aya Hosier. I am writing this letter to apologize for the baseless accusation and defamatory statements I have made against Ken Sison. So may ginawa siyang negative o parang akusasyon na walang basihan against Ken. The words I have said are unjustified and I sincerely regret the harm I have caused to Ken Sison, the whole SB19 as a group, as well as 1Z Entertainment. I admit I did not fact check the allegation I have made, all of which turned out to be false, and I am genuinely sorry for that. Genuinely sorry for that. I came to realize that I should have been more thoughtful and responsible with my words. The behavior I have displayed, making unfounded claims against SB19 and its members, was unethical and inappropriate. Therefore, I apologize, as it should not be tolerated. I will be more mindful of the power of my words and the impact it could have moving forward. I will strive to be more thoughtful, factual, and constructive in any of my future commentary. I hope for your kindness is accepting my heartfelt apology. I assure you that right after this, I will help in keeping the 18 community safe and peaceful. Thank you. Sincerely, Aya Hosier. So, ang ginawa ng fan na to ay parang damay lahat. Parang una, inakusahan niya si Ken ng isang walang basihang negative o comment o reaction. Pero sinama niya ang SB19. Nakasama nga din ng 1Z Entertainment. So, para sa atin, madali lang mag-comment ng negative, ng mga baseless accusation. Pero, yung pagbigay ng apology o pagbitiw ng mga sorry, pasensya na, ay napakadali din, di ba? Hindi mo alam kung sincere o hindi. Pero para sa inyo, ang kanyang nilabas na apology ay sincere ba? Loyal ba? Or hindi ba plastic? Ito ba ay totoo? Sabi ko nga, ang bilis magbitiw ng mga negative comments against isang taong walang ginagawa sa iyong masama. At ang bilis din mag-sorry. Kahit verbal man yan o sulat o post, okay lang yan. Ang bilis magbitiw ng mga sorry. Kahit sulat o verbal, ang mahalaga, ito ay totoo at galing sa bukal, galing sa budi ng puso mo. Ang pinagsasabi mong sorry, apology at pasensya, ganon. Sana balang araw ay hindi ka na magbigay ng negative o bashing words o sentences against sa SB19, lalo na kay Ken. At dinami mo pa ang 1Z Entertainment. Dahil mabilis lang lahat mangyayari. Mabilis ang komento ng negative, mabilis magbigay ng sorry o apology, pero ang process sa dibdib mo, utak mo, puso mo ay hindi alam kung ito ba ay totoo. Still on process pa ba? Sincere ka ba? Hindi ka ba nagsisinungaling? Real ka ba sa pagbigay ng sorry? Yun. Pero other than that, you need to accept the sorry from you sa mga taong nagawan mo ng baseless accusation. Kailangan tanggapin dahil nagbigay ka na ng sorry publicly at parang sincere naman yata pero God knows kung ito ba ay totoo o fake
o gawa-gawa lamang o kunwari lamang dahil nagawa mo nga dahil nagawa mo nga ng una na mabilis. Ano kaya kung ang mangyayari kung ito ba'y totoo ang apology mo or sorry or let's see ano mangyayari. I mean, lalabas din ang katotohanan kung ikaw ay talagang nagbago na at 18 ka na o I mean, kampi ka na sa 18, sa SB19 dahil base sa sulat mo na apology. Panahon na magsabi kung ikaw ba ay magbago o talagang ano ka talaga, 18 ka na talaga. Hindi ka na magbitiw ng mga negative comments about the SB19, especially Ken. Yan ang pinakaabangan. Time will tell at Diyos lang nakakaalam. Kaya good luck at thank you so much for your apology sa iyong post or writing. Ito ay good news, positive news dahil nag-sorry siya, nag-apologize. Sino ba tayo para hindi tanggapin ang sorry ng isang tao? Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kaya na tao lang. So, we need to accept here or his apology or sorry, and let's see next time kung mag-stop na ba siya o hindi na ba siya gagawa ng mga negatibong komento against sa SB19, lalo na kay Ken. So, thank you so much for this sulat